pampublikong paaralan, ang J.J. Lado na Oriental Mindoro National High School na ngayon ay masasabing nangunguna sa mga pampublikong paaralan na may pinakamalaking bilang ng estudyante sa buong lalawigan. Kalimitang nangunguna rin ito sa pag-uuwi ng karangalan sa iba't ibang pang-akademikong kompetisyon. At hindi lang po yan. Alam nyo ba na nagawaran din pala ito ng parangal sa larangan ng pangunguna sa paglilinis at paghahanda sa pagbubukas ng klase o ang tinatawag nating Brigada Eskwela. Narito ang report ni Randy Digma. Sa formal na pagsimula noong Mayo 20 ng Brigada Eskwela ng Department of Education sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa, napag-alaman ng KPSM sa pag-iikot nito na muling tumanggap ng pagkilala ang Oriental Mindoro National High School bilang Brigada Eskwela Best Implementer sa buong bansa. Sa ikalawang pagkakataon, may pagmamalaki ng mga mamayang Mindoreño ang muling pagkilala ng DepEd sa dalawang magkasunod na taon bilang Brigada Eskwela Best Implementer sa buong bansa, ang J.J. Lado National Memorial High School na ngayon tatawagin ng Oriental Mindoro National High School dahil sa aktibo at galing ng pamunuan nito sa pagpatupad ng programang Brigada Eskwela. Kasabay rin ito ang pagkilalang natanggap ng paaralan mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa masinop na paggastos sa mga pondong nakalap ng kanilang proyekto. Tumanggap ang paaralan sa parangal na ito ng plaki ng pagkilala at tropeyo. Ayon kay OMNHS Publication Research Unit Head at Brigada Eskwela Focal Person Antonio M. Alido, ang pagkilalang ito ng DepEd sa kanila ay dalawang magkasunod na taon na kung saan maaari na silang mapabilang bilang Hall of Famer sa kategoryang ito kung mapipili ulit sila sa ikatlong pagkakataon ngayong taon. Anya pa, isa sa naging basehan ng DepEd ay ang pagiging resource pool ng kalang paaralan sa pangalap ng pondo. Kaya malaking pasalamat anya ang kanyang nais ipaabot sa ngalan ng kalang school principal, Dr. Nimrod Bantige, sa mga stakeholders na kalang nakakatuwang para sa pagpapatuloy at pagtataguy nito tulad ng mga kapwa niyang guro, mga magulang, civic organizations, NGOs, local government units at iba pang konsernadong individual. Spirit of bayanihan ay na-enhance among the teachers, among the parents at saka iba pang education stakeholders. Sa pagkakataong ito, gusto kong pasalamatan ang aming mga education stakeholders katulad ng alumni, parents, LGUs, civic organizations at iba pang stakeholders sa kanilang involvement, sa kanilang willingness na tumulong sa ganitong activity ang Brigada Eskwela. Maraming salamat sa inyo at sana ay huwag kayong madadala o magsasawang tumulong kung sa isa pang ganitong activity in the near future. Thank you very much. Sinabi pa ni Sir Tony Alido na maliban sa pagre-repair ng mga silid-aralan, isa rin sa napupuntahan ng kalang pondong nakakalap para sa proyektong ito ay ang konstruksyon ng kanilang paaralan nagkakahalaga ng may 300,000 piso. Samantala, sa mahalagang gawain ng Brigada Eskwela ngayong 2013, nagsama-sama muli ang mga guro, mga magulang at mga mag-aaral sa isang simpleng programa at pagkatapos nito, nagkaisang maglinis sa buong paaralan sa diwa ng pagbabayanihan. Randy Digma, KPSM. Kung noong nakaraang edisyon namin, itinampok po namin ang balimbing na isang sikat na putas. Ngayon, hayaan nyo namang itampok namin ang sikat na ulam ng masa, ang sardinas. Alamin natin kung dapat nga ba nating hamakin ang sardinas na sinasabi raw ng mayayaman na pagkaing mahirap. Ano ang sustansyang nakukuha natin sa sardinas at ano ang kapakinabangang na idudulot nito sa ating kalusugan? Panoorin po natin ito. Urong! Pakiurong! Urong please, kahit konti lang. Kaunti lang, pakiurong, siksikan na tayo. Doon Urong ka kasi kayo. medyo. Sige po. Sige pa. Gusto tayo! Ay,
sila! Ay, salamat. Ang tagal din natin sa loob ng lata. Sardinas? Bakit? Anong bakit? Hindi po wala namang ganong sustansya yan, Kuya Edward. Bakit mo naman nasabi yun? Ang lilit po eh. Aba, dyan kayo nagkakamali. Sino yun? Kami! Sino pa bang nandito? Kahit maliit kami, huwag nyo kaming maliitin. Mga pinapreserve po ng mga isda, nahaluan ng mga iba't ibang uri ng mga sauce para po preserve. Yung isda pong nilagyan ng sauce. Minsan po, yung sardinas po, hinahaluan po ng itlog, tapos po, i-scramble po, tapos po, piprito. Sardinas po na may miswa. Kahit maliit kami, siksik kami sa sustansya. Kahit nagsisiksikan kami sa lata. Ano po ba ang dulot ninyo sa kalusugan? Kami ay nakatutulong makapagpatibay ng buto, magpalakas ng puso, at magpalaki ng kalamnan ng mga tao. Talaga? Mabuti ang sardinas sa buto, kalamnan, at puso? Tama yun. Dahil ang mga sardinas ay siksik sa mga sumusunod na sustansya. Kahit kami mga sosyal sa Pransya ay kumakain ito. Ang sardinas ay mayaman sa calcium na nagpapatibay ng mga ngipin at buto. Galing ang calcium sa mga tinik mismo ng sardinas na nakakain natin dahil hindi ito tinatanggal. Bukod dito, ang sardinas ay mayaman din sa vitamin D. Mahalaga ito dahil hindi nagagamit ng katawan ng tao ang calcium kapag walang vitamin D. Karaniwan, kailangan pa natin magpaaraw para makakuha ng vitamin D. Sa sardinas, kumpleto na. May calcium na, may vitamin D pa. Kita nyo na? Bukod sa calcium at vitamin D, meron din kaming protina na nagpapalaki ng kalamnan. At omega-3 fatty acids na nagbibigay ng proteksyon laban sa cardiovascular diseases o sakit sa puso at mga ugat na dinadaluyan ng dugo. Tinatanggalan ng ulo at hasang ang mga sardinas dahil mabilis mabulok ang mga bahaging ito. Ang iba nga ay tinatanggalan din ng bituka. Para sa mga isdang hindi na tinatanggalan ng bituka, ibinababad ang mga isda sa tubig ng mahabang panahon para matanggal ang mga laman ng bituka ng mga ito. Kumbinsido na kami sa mga kabutihang nadudulot niyo sa aming kalusugan. Pero may tanong lang ako. Ano yon? Paano kayo napunta sa lata? Dahil sa kanya. Kanino? Ako si Napoleon Bonaparte, ang emperador ng Pransya. Ang pinakasimpleng paghahanda ng sardinas ay diretso mula sa lata. Pwedeng iulam sa kanin o ilagay sa tinapay. Masarap na ito. Pwede ring pigaan ng kalamansi o kaya ay igisa sa sibuyas at lagyan ng kamatis. Pwede itong ilagay sa binating itlog. Pwedeng isahog sa gulay, sa pansit, at sa pasta. Ayon sa aking pananaliksik, ang mga isdang ginagawang sardinas ay tinatawag na sardinas dahil maraming katulad nilang isda ang matatagpuan sa Sardinia, isang isla sa Italy. Sa katunayan, ang dating ginagawang sardinas ay 6 na uri ng isda na kabilang sa pamilya ng mga isda na kung tawagin ay Clupidae. Pero ngayon, mahigit 20 uri na ng isda ang ginagawang sardinas. Ang mga isdang tubig alat, malalambot ang buto o tinik, at kasing liit lang ng ating mga daliri ay pwedeng gawing sardinas. Kung magtatabi ka ng sardinas, mas nakabubuti na ang lata nito ay binabaliktad mo paminsan-minsan. Baliktarin po. Bakit po? Para isang dulo ng isda ay hindi matutuyo dahil hindi nabababad ng tomato sauce o na mantika. Oo nga no. Pag binaliktad yung lata, mabababad yung kabilang dulo ng isda ng tomato sauce o mantika. Paano naman natin matitiyak na sariwa pa ang sardinas na ating bibilhin? Di naman pwedeng amuyin at pisil-pisilin ng lata. Para matiyak na sariwa ang sardinas,
Tingnan ang expiration date sa tatak ng lata. Tiyakin din hindi pa abot sa expiration date kapag kakainin na ito. At isa pa, iwasan ang mga latang may kalawang o kaya ay lumulobo o tila namamaga. Ibig sabihin ay may dagdag na gas na sa loob ng lata dahil nabubulok na ang sardinas. Kapag itatabi naman ang sardinas sa kusina, tiyaking tuyo ang paglalagyan. At kapag nabuksan na ang sardinas at hindi naubos, ilipat ng lalagyan bago ilagay sa refrigerator. Huwag na huwag ilalagay sa ref ang tirang sardinas na nasa loob ng lata. Baka magkaroon ng kalawang ang lata o kaya'y pamugaran ng mikrobyong nakakalason. Para sa karagdagang sustansya, meron akong isang tip sa pagpili ng sardinas. May mga sardinas kasi na merong sangkap Pinoy Seal. Ibig sabihin nito, dinadagdagan ito ng mga sustansya tulad ng vitamin A at iodine. Kaya ito ang dapat natin pipiliin. At yan po ang kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, itype lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Para sa iba pang kalaman, ugaling mag-logon sa aming Facebook account, ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fe Aquilizan de Leon, sa inyo pong lahat, sa ngalan ng kapamilya ng KPSM, makisa tayo sa pagsikad ng Oriental Mindoro. Thank you.